Pinoy P. Share ko lang yung experience ko tungkol sa magsyotang multo. Noong kami pa ng ex-girlfriend ko, nag-usap kami na manood ng sine sa text. Hindi pa kasi uso nun yung messenger. Nagkasundo kami na manood ng last full show sa sinihan sa isang mall. Hindi ko na lang sasabihin kung anong mall yun. Nung araw na yun, uwian na niya sa work, kaya sinundo ko siya gamit yung motor ko. Pagkatapos, pumunta na kami sa mall. Pagdating namin sa sinihan, napagdesisyonan namin na horror movie na lang yung panoorin para may thrill. Kasi last full show nga. Bumili na kami ng ticket at pagkain. Binigay na rin namin sa ticket collector yung ticket namin at pumasok na sa loob ng sinihan. Napagdesisyonan namin na sa bandang dulo na lang umupo. Pero may isa pang row ng upuan sa likod namin. Yun na yung last. Habang masaya kaming nanonood, may narinig akong magsyota sa likod na nag-uusap ng pabulong. Maya-maya, napansin namin na parang pinatong nila yung paa nila sa likod ng upuan namin. Habang tumatagal, parang padagdag yung pagpatong ng paa nila. Parang tinutulak na yung upuan. Nung nainis yung girlfriend ko, nagsalita siya. Ano ba yan? Ang babastos ng ugali. Nakapatong pa yung paa. Pero hindi siya lumingon. Nagsalita rin ako. Konting respeto naman. Medyo guminhawa naman kasi ginaangan na nila yung patong ng paa nila. Sobrang dilim ng sinihan kaya hindi ko maaninag yung mukha ng magsyota sa likod. Napansin ko na okay na yung sa girlfriend ko. Wala nang nakapatong na paa sa likod niya. Pero sa akin, nakapatong pa rin. Maya-maya, parang inuuga na nila yung upuan ko sa pamamagitan ng pagpatong ng paa. Kinikilabutan ako at nagtayuan yung mga balahibo ko sa kamay. Inisip ko na lang na baka epekto lang ng horror movie. Pero hindi movie ang iniisip ko noon. Kung hindi yung nasa likod namin. Nung natapos na yung movie at nagsimula ng mag-alisan ang mga tao, napansin ko na wala naman akong nakitang umalis o naglalakad na tao sa likod namin. Makikita mo kasi agad kung meron. Pero parang nawala lang sila. Parang bula. Pag-alis namin ng sinihan, naninindig pa rin yung balahibo ko. Pero paglabas namin ng mall, doon ko lang naramdaman na nawala yung kilabot. Nagdesisyon kami na dumaan muna sa fast food. Habang kumakain, napag-usapan namin yung mga nakaupo sa likod namin. Natakot din daw yung girlfriend ko. Kasi parang may something nga talaga. Pagkatapos namin mag-usap, pareho kaming natahimik. Hinatid ko na siya pa uwi. Nakaangkas sa motor ko. Doon namin napagdesisyonan. Hindi na ulit kami manonood ng last full show sa kahit anong sinihan.